Retired Justice Aurora Santiago Lagman, miyembro po ng Judicial and Bar Council. Inaabangan na po ang astronomical phenomenon na transit of Venus o ang pagtawid naman ng planetang Venus sa pagitan ng araw at mundo. Nasilayan naman sa bansa kagabi ang partial lunar eclipse o ang bahagyang pagtatakip ng anino ng mundo sa buwan. Narito ang report ni Rafi Tima. Pasado alas 7 ng gabi, sumilip ang buwan sa kabila ng maulap na kalangitan sa Metro Manila. Kitang-kita ang bahagyang pagtatakip ng anino ng ating mundo sa kanang bahagi ng buwan. Sa kuhang ito, isang eroplano pa ang dumaan sa nagaganap na partial lunar eclipse. Tumagal ang lunar event ng mahigit isang oras, bagamat nasilayan lang ito sa Kamaynilaan, sa kalagitnaang bahagi na ng partial lunar eclipse. Kapag po natin nakita ito mamayang pagsikat, ay on progress na po ang tinatawag nating partial eclipse na ito. Sa special event na ito ay baliktad naman. Ang nasa gitna naman ito ay ang mundo, ang Earth. So yun ang magbibigay ng anino na kung saan ay papasok sa buwan. Isang astronomical event na naman ang pinaghahandaan ng Pag-asa Astronomical Observatory. Ito ay ang mas pambirang event na kung tawagin ay Transit of Venus. Dito makikita ang direktang pagtawid ng planetang Venus sa pagitan ng araw at ng ating mundo. Ang planetang tinaguriang evening star, animo itim na tuldok sa solar disk ng araw. 2 beses daw itong nangyayari sa bawat cycle. Ang pinakahuli ay noong 2004. In year 2004, nangyari ang transit of Venus. And then after 8 years, yun ang kanyang frequency, yun ang fair niya. 2012 ay makikita uli natin itong transit of Venus, and that is June 6, sa susunod na Miyerkules. Kapag ito ay na-miss natin, sana nga ma-witness natin, ito na ang huling generation na makikita natin ang transit of Venus, sapagkat mauulit ito sa 2117 pa. So maaaring ang generation natin ay hindi na natin makita yung susunod. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Oras na para sa unang chika at makasama natin ang ating kapusong si LJ Reyes. LJ. Salamat, Igad. Primetime Queen Marian Rivera, cover girl ng dalawang magazine ngayong buwan. Sexy na Marian ang makikita sa June issue ng Rogue Magazine na kinunan ng isang kilalang photographer na si Mark Nicdao. Ayon sa actress, ito na ang pinaka-daring niyang photoshoot. Very fierce naman ang My Beloved Star sa 14th anniversary issue ng Meg Magazine habang suot ang kanyang red dress. Big winner sa katatapos lang na MTV Movie Awards ang science fiction movie na The Hunger Games. 4 na award ang naiuwi ng pelikula, kabilang na ang Best Male and Female Performance, Best Transformation, and Best Fight. Pero ang vampire movie na The Twilight Saga, The Breaking Dawn Part 1 ang nakapag-uwi ng highest award na Movie of the Year. At saka, ika-4 na taon, muling naiuwi ng Twilight Stars na sina Robert Pattinson at Kristen Stewart ang Best Kiss. Nakatanggap din ng award ang aktres na si Jennifer Aniston at Johnny Depp na nag-perform pa kasama ng indie band na Black Keys. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. At ang hirit namin mamaya, tunghayan ang pinakasariwang balita sa mga eskwelahan ngayong unang linggo ng pasukan. Dalawang suspect naman sa pang-hold up ng jeep sa C5 Pasig, arestado. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, LJ. Aga natin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-atid natin ng serbisyong totoo. Ngayon, balik eskwela 2012. At ito ang kailangan ng ilang estudyante sa Caloocan High School. Haircut. Aba. Oo, strict yan sila. Maganda yung pagkunal. Alam na malapit ang pasukan pag pinapagupitan na yung mga bagets. Oo. Ang balita kasi natin, may mga hindi pinapasok ng school doon dahil masyado daw mahaba ang kanilang buhok. Aba, kaya heto at nagbibigay tayo ng libreng gupit doon kasama si Pareng Drew. Aba, go Drew! Ikaw at ang magugupit. Ikaw nga magugupit? Thanks guys. Okay, nagbabalik tayo dito sa Caloocan National High School. At isa sa mga pangunahing problema na parati nilang na-experience ay yung mga estudyante hindi sumusunod sa tamang school rules and regulations. Number 1, grooming. At kasama sa grooming dyan, syempre, ang pagsusuot ng tamang uniforme. Okay, nakasuot ka na nga ng tamang uniforme, pero yung pantalon mo mahaba, bam! Hindi, kailangan tama-tama lang yan. Pagdating naman sa mga babae, kailangan yung palda nyo hindi masyadong maigsi at hindi rin masyadong mahaba. Ito, tamang-tama yan.
At si now, kasama sa grooming ay ang tamang gupit. Yan. Pagdating sa lalaki, bawal mahabang buhok. Bawal ang kalbo, bawal ang undercut. Oh, kailangan ang tamang gupit daw ay 3/4 para guwaping. Yun. Okay, punta naman tayo dito. 3/4 para guwaping. Yes! Para sa mga babae naman, dapat walang heavy makeup. Okay? Dahil ginagawa nila dito, pagpasok nila sa eskwelahan, merong mga student leaders, meron mga guro, na sasalubong sa kanila. Kung heavy makeup yan, kailangan diretso sila ngayon sa CR at kailangan silang maghilamos. Okay? Now, okay na ba tayo, bro? Magpapasalamat ang mga estudyante sa BCG Salon and Spa dahil sa kanila, makakapasok sila ngayong umaga. Ayos ba yan, pare? Okay, gwapo na. Okay, mula dito sa Caloocan National High School, punta naman tayo ngayon kay Ivan para sa isang banyo makeover sa Kalumpit, Bulacan sa Maysilaw Elementary School. Go, Ivan. Salamat, Drew. Ako, okay naman yung haircut ko. Pasado ba? Pasado. Anyway, dito po sa Maysilaw Elementary School, nagpapatuloy pa rin po ang ating palikuran makeover, ika nga, dito sa Maysilaw na napinsala po nitong mga bagyong Pedring at Kiel itong nakaraang taon. Ano? Kumustahin natin ano na ba ang status ng ginagawang trabaho ng mga tauhan ng 56th Infantry Battalion, 702nd Brigade ng 7th ID ng Philippine Army. Kung familiar po kayo sa proseso ng pagre-retile, ano? Sa ngayon po ay pine-prepare na yung flooring na lalatagan ng mga bagong tiles. Sa ngayon po, tinatanggal muna yung existing tiles. Ayan, sina Sir, pinagtutulungan ng pagtatanggal ng mga existing tiles. Mamaya po ay bubutasan ng maliliit yung pinaka-base ng flooring. Napino na rin po nila yung gagamiting buhangin sa paglalagay naman ng simento. At maya-maya lamang ay ilalatag na yung mga panibagong tiles at meron ng brand new comfort room ang Maysilaw Elementary School. Maglalagay din po tayo ng bagong toilet bowl siyempre para bagong-bago ang magiging CR nila dito sa Maysilaw Elementary School. Samantala sa puntong ito, kumustahin natin yung status naman ng ginagawang trabaho dyan po sa library. Nako, tiyak po ikatutuwa ng mga mag-aaral ang makikita nila mamaya pag natapos na ang makeover sa library ng Maysilaw Elementary School. Nariyan po ngayon ang Tribu Diwata. Isa po silang grupo ng mga young artists. Kita nyo naman ang ginagawa nila sa pinaka-wall, main wall ng library. Meron po silang napakagandang mural dyan para naman siyempre ganahan ng mga bata sa kada bisita nila sa library ng Maysilaw Elementary School. Sa mga susunod na oras po ay patuloy tayong maghahatid ng mga update kung ano na ang nagiging progress ng trabaho dito. Samantala, balik muna sa studio. Thank you so much, Ivan. At sa mga gusto matuto ng bartending o housekeeping, pwede kayang pagsabayin yung bartending at housekeeping. Try natin yan. Oo nga, para matupad ang pangarap nyo makapag-abroad, ito ang para sa inyo. Yan po ang Mobile Training School, kung saan libre ang training at maaari pa silang bumisita sa inyong barangay. Parang hindi na kayo gagastos sa inyong pamasahe. Sisilipin natin ang Mobile Training School na ito sa pagbabalik ng Unang Hirit! Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit. Speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play that. Silver Swan ay saludo sa manlalarong Pinoy at sa kainan, maging half Pinoy man o purong Pinoy.